Yun, isang mapagpalang araw po sa ating lahat mga kalingap, mga kabisnes. Panibagong araw, panibagong reaction ulit po tayo. At for today's video po ay gawin muli natin ng reaction itong si Joby. Dito nga po sa latest vlog ni Kalinga Prab patungkol dito kay Joby. Na kung saan nga po ay binalikan itong sila Kalinga Prab itong si Joby. After nga po ng celebration itong si Joby ng 18th birthday niya o nung kanyang debut. At yun, bago tayo magpatuloy ng ating reaction na patungkol dito kay Joby ay syempre ang lagi po nating paalala mga kalingap, mga kabisnes, na lagi lang po nating patuloy na suportahan ang ama ng kalingap na walang iba nga po kundi si Kuya Bal Santos Matubang. At gano'n na rin po itong si Kalingap Rab. At syempre gano'n na rin po ang may bakay ni Kuya Bal Santos Matubang na si Ate Edna Vlog. At gano'n na rin po ang may bakay ni Kalingap Rab na si Ma'am Jack Tapia Matubang. At syempre mga kalingap, mga kabisnes, patuloy din po natin suportahan ang lahat po ng Kalingap partners at lahat ng Kalingap reactors. Yun. At eto na nga po mga kalingap, mga kabisnes. Tuloy na po tayo dito sa ating reaction video patungkol nga dito kay Joby. Dito mga kalingap, mga kabisnes, nito nga huling beses kang binalkan itong sila Kalingap Rab, itong si Joby. Yan. Lagi naman dyan nila yan nadatnan sa kanyang munting tindahan, di ba mga kalingap, mga kabisnes. At dito, mga kalingap, mga kabisnes, ay may naging katanungan itong si Kalingap Rab dito kay Joby. At ang pinaghugutan ng tanong ni Kalingap Rab dito ay yung nakikita niyang pagiging napaka responsableng tao nitong si Joby. Kasi nga, mga kalingap, mga kabisnes, yung ibinibigay na tulong dito nitong sila Kalingap Rab ay nakikita nila Kalingap Rab na sa maayos at tamang paglalagyan na iilagay nitong si Joby. Katulad nga ng halimbawa nitong yan, pagtatayo niya nitong tindahan. Kumbaga sa halip na yung mga binibigay dito ni Kalingap Rab ay gastusin ng kung saan-saan, lalong at syempre kabataan yan at maraming gusto yan. Pero halip nga na kung saan-saan lang niya ito gastusin ay eto. Dito niya inilagay sa munting tindahan. Kaya nga bigla kong naalala dito yung si Queen eh. 'Di ba mga kalingap, mga kabisnes? Yung si Queen na sa 8,000 pesos pa lang na naibigay nila Kalingap Rab doon. Nung una pumunta doon sila Kalingap Rab. Kita nyo naman nung bumalik sila Kalingap Rab. May tindahan na rin ito sila Queen. At yung 8,000 na ibinigay nila Kalingap Rab yung kay Queen ay mas minabuti ni Queen na ilaan sa maliit na negosyo. Katulad nga na ito si Joby. Yung mga binibigay dito nila Kalingap Rab ay eto. Halip nga na kung saan niya dalhin, saan niya gastusin ay ipinundar niya ng isang maliit na negosyo. 'Di ba? Ganon ka responsableng nakikita nila Kalingap Rab itong si Joby. At bukod pa dyan, mga kalingap, mga kabisnes, ay ang napapansin nila dito kay Joby ay pagkakagaling ng eskwelahan ay dito agad yung diretso niya. Dito agad ang diretso sa kanila at inaasikaso nga nito si Joby ito kanya maliit na tindahan. Kumbaga, hindi siya katulad ng ibang kabataan na yung mga nakikita natin sa mga kabataan ngayon. Na after na makagaling sa eskwelahan, tatambay muna kung saan-saan dyan, pupunta sa kung saan-saan kasama ang barkada, magjajaming-jaming kasama ang barkada. Pero ito si Joby, pagkagaling nga po nito sa eskwelahan, ay dito na agad ang diretsyo niya sa kanilang bahay. Para asikasuhin niya ito kanyang maliit na tindahan. Kaya naman ito, yung mga naging katanungan dito
ni Kalingap Rab. Pakinggan natin mga kalingap, mga ka-business. Ito pala yung routine mo after mo mag-school. Nag-ano ka? Tinda. Bakit mo ginagawa to, Jovi? After ng school, uwi ka din, tinda ka. Dito mga kalingap, mga ka-business, sa naging katanungan ito ni Kalingap Rab dito kay Joby, ay ramdam natin dito kay Kalingap Rab yung kanyang paghanga dito sa katangian ito ni Joby. Kumbaga itinanong niya yan kasi nga nakikita nila yung pagiging disiplinado nitong si Joby. Yung pagiging responsableng tao nitong si Joby. Ngayon nga tulad ng sabi ko kanina, pagkagaling sa school, nakikita nitong sila Kalingap Rab na dito agad dumidiretso si Joby sa kanilang takanan. Para nga asikasuhin yung kanyang munting tindahang ipinundar. Na sa halip nga na tumambay kasama ang barkada ay ito, mas pinipili niya maging kapaki-pakinabang ang bawat oras niya. Diba mga kalingap, mga ka-business? At ito tuloy lang po natin. Para po may may panggastos po sa araw-araw sa pangangailangan po. Kasi po din po wala din po kaming pagkukunan po. Ito lang po, tapos yung binibigay nyo lang po yung nagsusupport po sa pag-aaral ko, tapos sa amin po. Tapos po ayoko rin naman po masayang yung binibigay nyo po sa akin. Gusto ko po mapalago ko po yung binibigay nyo po sa akin. Wow, grabe. Para po hindi po nasasayang. Nice. Diba? Napakasimple na naging kasagutan nitong si Joby sa naging katanungan ni Kalingap Rab. Para daw meron silang pagkunan ng pangangailangan nila sa araw-araw. Kasi wala nga daw silang pinagkukunan eh. At ang isa nga lang sa pinagkukunan nila ay yung naibigay nitong sila Kalingap Rab. At ayaw din daw niyang masayang yung ibinibigay nitong sila Kalingap Rab. At gusto nga daw niya itong mapalago. Diba? Ganyan niya hinawakan ng maayos yung mga blessing na ipinapaabot sa kanya nitong si Kalingap Rab o ng Kalingap. Ganon siya napakadisiplinado. Ganon siya karesponsableng tao. Nahalip nga na magastos niya kung saan-saan at masayang lang yung binibigay na blessing nitong sila Kalingap Rab, ay ito naisipan niyang ipundar sa isang negosyo. Na sa ganun nga naman, ay yung tutubuin ito, ay doon sila kukuha ng pangangailangan nila sa pang-araw-araw. Diba mga kalingap, mga ka-business? Sa ganito nga naman paraan, ay hindi ganong kabilis mauubos yung blessing na ipinaabot sa kanya nitong sila Kalingap Rab. At kung maganda nga naman ang magiging takbo nitong maliit nga negosyong ito, ay halip nga maubos ay lalago pa ito. At yun yung target ni Joby. Yung mapalago, yung mga blessing na iniaabot sa kanya nila Kalingap Rab. Napakahusay, di ba? Napakagaling mag-isip nitong si Joby. Ito tuloy lang natin. Yung maganda, dapat tularan ng ibang mga beneficiaries natin na subok lang, wala masama kung susubukan na palaguin yung ating binibigay, or kung di man palaguin, ipunin para sa future, di ba? Correct. Big correct yung sinabing yon ni Kalingap Rab. Na ito dapat ang tinutularan ng mga iba pa nilang beneficiary. Kumbaga, ito dapat yung nagiging huwaran ng mga ibang beneficiary nila. Nasa halip nga na yung pera o yung blessing na dumarating sa kanila ay kung saan lang nila ilaan, ay eto, sa negosyo na lang. At may posibilidad pa nga na lumago ito. Diba? Kumbaga, huwag kayong matakot na baka ako'y malugi. Pag inilagay ko ito dito, baka ako'y malugi. Tama yung sinabi ni Kalingap Rab, hindi masamang sumubok.
Ay di ko malugi. Okay lang, at least trinay mo. Sinubukan mo. Di ba mga kalingap, mga ka-business? At kung hindi nga naman, kung hindi maipundar sa ganitong negosyo, mag-ipon. Di ba mga kalingap, mga ka-business? I-savings. Nasa ganon yung blessing na ah naiibigay nito sila Kalingap Rab ay matipid. Magastos lang sa dapat kagastusan. Meron kasi mga tao na pag may hawak na ng pera, pinoproblema na kung saan gagastusin. Kung halip na isipin kung paano mapapalago at kung paano masisinop yung pera, ay ang pinoproblema nga ay kung paano ito gagastusin. Maling-mali. Maling-mali yung ganong kaisipan. Kaya napakaganda nung sinabi ni Kalingap Rab na itong si Joby ang dapat tularan nung iba nilang mga beneficiary. Hindi naman natin sinasabi nyo ibang beneficiary nito sila Kalingap Rab ay bulagsak sa pera. Kundi syempre, marami naman sa mga beneficiary nila Kalingap Rab ang wise din. Iniipon, kumbaga nilalagay sa savings, yung mga blessing na naibigay nito sila Kalingap Rab. Pero yun nga, para kay Kalingap Rab ay isa dapat maging inspirasyon itong si Joby. Kumbaga, isa dapat dun sa maging huwaran. Lalo ng mga kabataan. 'Di ba mga Kalingap, mga ka-business? At yun nga, isa sa sinasabi ko ngang katulad nito si Joby ay yung si Queen. Halos pareho lang sila ng mindset 'di ba? Na yung itinutulong nila Kalingap Rab ay ilagay sa tama o mailagay sa tama at hindi nga masayang. At nandoon yung pagbabaka sakali na mapalago nila ito. Walang masamang sumubok, ika nga ni Kalingap Rab. Alam naman natin na sa pagninegosyo, minsan kasama talaga dyan, antaya sa lugi. Pero huwag kang matakot. Huwag kang matakot kung dumating ka doon sa puntong nalugi ka. Ang mahalaga, itrinay mo. Sinubukan mo. Di ba mga Kalingap, mga ka-business? Kisa naman doon sa hindi mo na sinubukan, hinayaan mo na lang maubos yung blessing ng ganun-ganun lang. Di ba? Ika nga hindi mo malalaman kung magiging successful ka o hindi kung hindi mo ito susubukan. Katulad nga halimbawa nito si Joey, di ba? Kita nyo. Kung halimbawa yung binigay nila Kalingap Rab dito kay Joby na mga blessing ay hindi nito inilagay dito sa kanya munting tindahan, ay baka matagal na rin yung ubos. Kasi syempre araw-araw silang bibili ng kanilang pangangailangan. 'Di ba? Kumbaga, labas lang ng labas yung pera pero walang pumapasok. Ay dito nga naman na makapagpundar siya ng tindahan. Na yung kanilang mga pangangailangan, doon na lang niya kukuhanin sa tubo. At yung puhunan, mapapaikot mo lang na mapapaikot. Di ba mga Kalingap, mga ka-business? Kumbaga nandun lang yung puhunan at tuloy-tuloy mo lang itong mapapaikot. Hindi yung lalabas lang ng lalabas nang wala namang bumabalik. Di ba? Maliit man yung ika nga ay tubuin dito ni Joby sa kanya mong tindahang ito. At least ay may tinutubo siya kahit kaunti. Na yun nga, yung napapagkunan nila o yung napapagkasya nila doon sa pangangailangan nila sa pang-araw-araw. Nakakatuwa nga Dahil kahit itong si Kalingap David at itong sila Kuya Jello Mags ay na-amaze siya. Na-amaze siya dito kay Joby. Sabi nga nitong si Kalingap David ay napakahusay tumangan nitong si Joby ng pera. At sabi nga niya ay maliit pa yan. Maliit pa yung naiibigay na yan kay Joby. Kumbaga, hindi yan katulad dun sa ibang mga beneficiary nitong si Kalingap Rab o ng ibang mga angels na
malalaki yung bigay ng sponsor. Kumbaga itong si Joby, wala halos itong sponsor. At yung pinapaikot nga niyang yan na inilagay niya dyan sa puhunan, dyan sa tindakan, ay yun lang mga galing mismo dito sa pagbablog nitong si Kalinga Prab. 'Di ba? Kung may magbigay man diyang sponsor ay maliit na halaga lang. Ay di lalo na yan kung yan ay malaking halaga yung natatanggap niya, 'di ba, mga kalingap, mga ka-business. Lalo na yan. Baka yung tindahan nitong si Joby, kung malalaking amount ang natatanggap niya galing sa mga sponsor, ay baka mini groceries na ang naipatayo nitong si Joby. 'Di ba? Kasi doon sa maliit na halagang ibinibigay nito si Kalinga Prab, ay kita nyo naman na yung kanyang tindahan ay punong-puno din ng laman. Kumbaga hindi siya yung katulad ng ibang tindahan na halos walang laman. Ito napakasagana ng laman ng tindahan ni Joby. At saka kita nyo, mga kalingap, mga ka-business, nung habang sila nag-uusap nitong si Ryan, nabanggit dito ni Joby na may GS sila sa school. Pero, ang plano niya ay wag nang sumali. At sabi nga niya, halip na yung gagastusin niya doon sa GS, ay dito na lang niya ilalagay sa kanyang tindahan. Di ba? Ganyan ka-practical mag-isip si Joby. Kumbaga, alam niya kung alin yung mas kapaki-pakinabang. Di ba? Ay kung doon nga naman sa GS ay isang gabi lang, wala na. Tapos na. Ang iniisip kasi niya, pag dito sa tindahan ay mas mapapakinabangan pa niya ng mas malaki. Ganun siya mag-isip. Kumbaga makikita mo dito kay Joby, yung kanyang pagiging business-minded. Sayang nga lang kasi ang kukuhanin nitong course ay nursing. Kasi sa tingin ko, mas bagay dito yung yung about business. 'Di ba, mga kalingap, mga ka-business? Kaya lang, syempre, kung ano naman yung ika nga ay mas makakapagpasaya sa atin at kung alin naman yung talagang gusto natin na kurso, ay yun naman dapat talaga yung ating sundin. Ika nga ay kung saan masaya yung puso natin, ay yun dapat yung ating sundin. At ito na nga, mga kalingap, mga ka-business. Dumako naman tayo dito sa naging pag-uusap naman nitong dalawang magka-love team na ito. At dito nga, mga kalingap, mga ka-business, ay kagad napansin nitong si Joby yung tuhod nitong si Ryan na may sugat. At yun nga, sabi nito si Ryan ay na-aksidente daw siya sa motor. Gawa nga daw sa aso. Pero, may hirit dito si Ryan. At sabi ni Ryan, ay iniisip daw kasi niya itong si Joby habang siya ay nagdadrive. Kaya naman kagad siyang sinabihan nito si Joby na bakit mo kasi ako iniisip. Dapat ika ang iniisip mo ay yung kaligtasan mo, hindi ako. Oo nga naman na Ryan. Bakit nga ba naman si Joby ang iyong iniisip habang ikaw nagdadrive? Ay di yan, nadiskrasya ka. Ay tapos ano ngayon? Kasalanan pa ba ni Joby? Ha? Kasalanan ni Joby na inisip mo siya kaya ka na-aksidente. Di ba? Pero alam nyo, mga kalingap, mga ka-business, tama ito si Joby na dapat ang iniisip natin pag tayo nagdadrive ay yung kaligtasan natin. Kasi napakahirap talaga, mga kalingap, mga ka-business, ang nagmumotor. Dahil takaw aksidente talaga yan. Opo, napakatakaw aksidente yan. Kaya talagang dapat doble ingat. At dito nga, mga kalingap, mga ka-business, ay yan, ginamot nitong si Joby itong si Ryan. Natutuwa lang ako dito. Kasi halatang halata mo itong si Ryan ayaw magpagamot, hindi dahil sa nahihiya kay Joby, kundi ayaw nito magpagamot kasi masakit. Kumbaga hindi niya kaya yung sakit. Pero kita nyo naman, at least ni Ryan yung sakit habang siya ginagamot nitong si Joby. At sabi nga ni Joby ay para hindi masaktan itong si Ryan ay sa kanya lang tumingin itong si Ryan habang kanyang ginagamot. Diba? At yun, pagkatapos ng gamutin nito si Joby, ang sugat nitong si Ryan, sabi ni Joby ay gagaling na yan kasi ako yung gamamot. Diba? Napakaswerte mo, Ryan. Dahil ikaw yung unang pasyente nitong si Joby
at yung ginawa niyang panggagamot sa iyo ay may kasamang pagmamahal naman. At ito, matapos gamutin itong si Joby, itong si Ryan, kinamusta niya itong si Ryan. At sabi nga niya bukod doon sa sugat ni Ryan, kumusta na ito, kinumusta din ni Joby yung pamilya nitong si Ryan. At dito ay nasabi nitong si Ryan na gusto nga raw makilala nitong pamilya nitong si Ryan, itong si Joby. At ang gusto nga nitong si Ryan ay maisama itong si Joby at maipakilala doon sa kanyang pamilya. At dito sa sinabing ito ni Ryan ay tila ba nahiya itong si Joby. Pero sabi naman ni Joby ay natutuwa siya dahil first time lang niya na may ipakilala ng isang lalaki sa kanyang mga magulang. Di ba? At yun nga, sabi ni Ryan, bakit parang kinikilig ka? Kasi hindi ka makatingin. Pero yung sabi ni Joby, nahihiya lang daw siya. Kasi sadya daw naman siya mahihiyain. Kaya lang dito mga kalingap, mga kabisnes, ay kita naman natin o ramdam natin na talagang ito si Joby ay tinamaan ng ikangay hiya na may kasamang kilig. O, di ba? Pero alam nyo mga kalingap, mga kabisnes, bagamat itong si Joby ay inilalab team na ganito nila, Kalingap Rab, katulad nga dyan kay Ryan, ay alam naman natin mga kalingap, mga kabisnes, na ang priority talaga nitong si Joby ay yung pag-aaral. Kaya para dun sa mga ibang nagsasabi na yan, love team itong sila Kalingap Rab, dito sa mga estudyante na mga kabataang babae na beneficiary, huwag kayong mag-alala. Dahil syempre hindi naman yan pababayaanan nito sila Kalingap Rab na masira ang pag-aaral nang dahil dito sa mga love team na ito. Kaya don't worry po. At katulad nga nito si Joby, ang priority nito ay ang pag-aaral kaysa sa pakikipagrelasyon. At ito pa mga kalingap, mga kabisnes, ang isang sobrang nagustuhan ko dito kay Joby. Ito, nung bigyan siya nitong sila Kalingap Rab o nitong si Kalingap Rab ng pera dito sa vlog na ito. Yan, nung bigyan siya ni Kalingap Rab ng pera, ay kagad sinabi nito si Joby kay Kalingap Rab na okay lang ba daw na yung 1,000 na ibigay niya doon sa kapitbahay nila matanda na nahingi ng tulong. Kumbaga dito makikita mo yung napakabuting puso nito si Joby. Yung bang ugali niya na yung hindi siya madamot, yung handa siyang mag-share ng blessing, lalo na kung ang pag-share niya ay yung talagang nangangailangan. Kaya naman halip na pumayag itong si Kalingap Rab, nabawasan pa ni Joby yung perang ibinigay nito si Kalingap Rab, ay inabutan na lang ni Kalingap Rab ng dagdag na 1,000 itong si Joby para yun yung maibigay doon sa humihingi ng tulong dito kay Joby. Para hindi na daw mabawasan itong ibinigay niya kay Joby. Di ba mga kalingap, mga kabisnes? Nakakatuwa lang ito si Joby na naroon talaga yung kanyang pusong pagiging matulungin. Grabe, di ba? Maganda na, madiskarte pa, maabilidad, responsable, matulungin pa. Kaya napakaswerte mo, Ryan, pag si Joby ang iyong nakatuluyan. At yan, paano po mga kalingap, mga kabisnes? Hanggang dito na lang muna po itong ating reaction video patungkol nga dito kay Joby. At maraming salamat po sa patuloy nyo pong pagsuporta sa aking mga ginagawang reaction video, mga kalingap, mga kabisnes. At yan, bago po tayo tuloy ang magtapos ay lagi po natin paalala na patuloy lang po nating suportahan ng ama ng kalingap na walang iba nga po kundi si Kuya Bal Santos Matubang. At ganoon din po ito si Kalingap Rab at syempre ganoon din ito si Ate Edna Vlog, ang may bahay po ni Kuya Bal Santos Matubang. At syempre ganoon na rin po ang may bahay ni Kalingap Rab na si Ma'am Jack Tapia Matubang. At ganoon na rin po ang lahat ng Kalingap Partners at lahat ng Kalingap Reactors. At syempre ganoon na rin po ang inyong lingkod, Anime Reactors TV. At mga kalingap, mga kabisnes,
isama na rin po natin sa ating susuportahan ang mag-aamang Ka-Business Official, Papa Dins TV at Ka-Business Family. Yan, support din po natin sila. At yan paano po, muli po ay maraming salamat po. At God bless po sa inyo lahat. I love you all. Bye-bye.